Hi there, this is Chingitan, also known as Mr. Ching Positive. Welcome to another wonderful edition sa ating YouTube channel. At hindi ka pa nakasubscribe, please click on the subscribe and then click on the bell button para kayo po ay ma-notify pag may bago tayong video. Ang pag-uusapan po natin right now ay impulse buyer ka ba? Ano yung impulse buyer? Ito yung mga ika nga nakikipag-unahan sa sale, no? Sa mga mall. Pag may sale, nakakaamoy yan. Kahit may sakit yan, gumagaling yan. Madalas ka bang nauubusan ng budget dahil padalos-dalos ka lang? Pag nakakita ka talaga ng bargain, ay talagang walay talaga na hindi na nag-iisip at talagang gusto mo na talagang bumili. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam ng bagong cellphone, bagong gadget, bagong look, bagong damit. Ang sarap talaga ng feeling. Pero wala namang masama talaga actually kung bumili, kung may budget ka. Ang masama, kung wala kang pera, wala kang budget, impulsive buyer ka pa. Doon tayo nagkakaproblema. Bakit nga ba talaga nagkakaroon tayo ng tendency ng impulse buying, no? Number one, I do believe is because of the lack of what? Planning. Kulang sa pagpaplano. Na-experience mo na pumunta sa restaurant na gutom ka. Number one, gutom. Na-experience mo na pumasok ka ng restaurant. Supermarket na wala kang listahan. Ay, nako, alam mo mangyari? Ang dapat mo lang bilhin siguro yung worth 1,000. Paglabas mo, nakabili ka ng mga 2,500. Kasi nga, walang listahan. Kung anong makita mo, dampot. Kung anong makita mo, kuha. Lalo na, nako, dangerous yun. Alam mo, kung kasama nyo yung mga anak nyo, chances are, pag kasama nyo anak nyo, tataas po yung bilhin nyo by almost 10 to 20%. So, paglabas nyo, ano na bit-bit nyo? Hindi lang pagkain, hindi lang gatas, hindi lang necessity, chichirya, tsokolate, at maraming pang mga favorite drinks ninyo. Gets nyo ba? Kaya nga kung walang plano or what we call listahan, no? Lalo na pag ikaw ay namili sa palengke, sa supermarket, no? Sa mall, lalo na sa mall. Chances are, mapapabili ka na wala sa oras because of the lack of what? Planning. Number two is because of the lack of what? Discipline. Ayan po. Yun ang problema. Kulang sa disiplina. Alam naman po natin, sinabi natin sa ating sarili, simula sa araw na ito, magbabudget na ako. And then, di ba? Tapos pagpasok sa mall, di ba, nakakita ka ng bargain. Ayan na naman. Nanginginig na yung laman. Pag may sale, nanginginig na. At sasabihin mo sa sarili mo, miss, may size ba kayo ng ganito? Akala ko hindi ka bibili. Nagtitipid ka. Sagot mo sa mister mo. Bakit? Masama ba magtanong? Diba? Nagtatanong lang naman ako. Nung sinabing may size, baka pwede ka naman sukatin. Tapos sabihin ng mister mo, akala ko wala kang pera. Sagot mo naman, bakit? Masama bang magsukat? Diba? Sinusukat lang naman. Nung sinuot mo na, di ba, sabi mo sa mister, ang lambot sa paa, grabe, para kang walang suot. Ayun na. So, nang dahil doon, nagustuhan mo, malambot, di ba, komportable, bagay sa damit at bag mo, ayun na, binili mo na. Kulang sa disiplina. Sa totoo lang, di ba, yan ang problema ng karamihan eh. Kung bakit nga nag-overspend, bakit nga nag-overweight, because of the lack of what? Discipline. Number three, third reason, I do believe kung bakit po tayo nagkakaroon ng impulse buying is because of the lack of what? Contentment. Sometimes when we think na tanging lang talaga magpapasaya po sa atin yung material na bagay, hindi ba tayo nasisiyan at nakukontento kung ano man meron tayo? So every time when you feel down and lonely, di ba? And then you are alone, you feel sad. Dali tayo naghahanap ng paraan para to cure that feeling. And that the best way to cure that feeling is for you to eat, or you to shop, for you to go to the places that you like, para makalimutan mo panandalian ang iyong kalungkutan. Alam mo, itong na-realize ko sa tagal-tagal ko sa pagtuturo pagdating po sa pananalapi. Buying without counting the cost can make us happy for the moment. Pero kapag lumipas naman ang feeling at dumating ang billing statement, yun na. Ano mangyayari? Doon mo na mapipil naman yung hirap. Magbabayad ka na. Grabe. Lahat ng sweldo ko napupunta sa pagbabayad ng credit card ko. Lahat ng sweldo ko napupunta sa pagbabayad ng utang ko. Lahat ng sweldo ko napupunta sa pagtubos ng nasa kalakasanlang ATM ko. It will be a vicious cycle. Ika nga, yung panggastos po natin, tapos uutangin po natin. Alam nyo ba, ito lang, mga tao, mga friendship, mga kachink,
Alam nyo ba na ikaw ay makaka-experience sa so much stress, mas mataas pa siguro ang blood pressure mo kaysa sa yung talagang bank account mo. Ay nako, since yun nga, you want to offset that negative feeling and a feeling of sadness, chances are yun na pumapasok na tayo tinatawag sa impulse buying. Kaya kapatid, kapatid, next time pag bumili po tayo, isip-isip muna. Huwag muna tayo maging impulse buyer. Tanungin muna natin talaga, ito ba ay nakaplano? Ako ba ay disiplinado? Number 3, aside from nakaplano, ako ba ay nakukontento na? Maniwala kayo, if you cannot be contented with what you have today, you will never be contented with what you are hoping for tomorrow. So, I hope that you have learned and be enlightened through this short session. Ako parati, ang subscription ko talaga with my idea. Hindi na bale luma ang gamit ko, luma ang damit ko, luma ang sapatos ko, basta ang mahalaga, may laman ang bulsa ko. Okay? I hope that you have learned and share this video. Put some comments, no? If not, click subscribe. At the same time, click the bell button. Thank you very much. God bless you all. Bye! Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.